Okay, so good day to everyone, and I am hoping that you are all well, and I am hoping also that you continue your readings in our subject, particularly this specialized crime investigation. So let's continue on the chapter 3. We already through to the chapter 2 that is all about the robbery investigation. May I again reiterate or may I again repeat my announcement that please review the cases that I included in your module. So that will be your basis for you to easily understood the provision of the investigation, robbery investigation. So now, ladies and gentlemen, let's proceed to the chapter 3, and that is the concept of theft and its investigation. So, in our discussion, ang pagnanakaw kasi ay may mga iba't ibang klase ng pagnanakaw, ng stealing. So, when we say stealing or pagnanakaw, titingnan natin kung ano yung ginawa niya upang makuha yung bagay. At kinakailangan, bagay na yun ay it must be owned by other person. And the means to possess that property is by means of force, by means of intimidation, by means of force, by means of intimidation, that is the crime of robbery. The person who do that will be charged with the crime of robbery. And if on the other way around, that the person committed a crime has no intimidation, has no force or violence upon things, that is the crime of theft. So opposite lang yan ng robbery, para masabi natin na yan ay theft, crime of theft under Article 308 of the Revised Penal Code. Sabi dyan, yan na, nasa presentation na natin, class. Okay, so sabi dyan, yung daw crime of theft is committed by any person. Sabi dyan it is committed by any person with intent to gain. So kinakailangan ma-establish mo na yung tao na yon ay pinagnanasaan ang iyong gamit, ang iyong kagamitan, para mapakita mo or ma-prove mo na meron nga siyang intent to gain. Ayan, kailangan ma-prove mo yan. Yung pagkuha ng gamit kasi, is, sabi ng batas, constitute already the intent to gain if you have no permission. Wala kang permission, kinuha niya, mayroon na siyang intent to gain. Pero dito sa theft, the manner of the commission is without. Ayun, yun yung guide ninyo, class, wala. Without. Ano yung wala? Walang violence, walang pananakot, intimidation, walang puwersang ginamit.
shall take personal property of another without the owner's consent. Pero tingnan natin mamaya kasi may mga provision ng batas tayo dito. Okay. So, tingnan natin yung next discussion, that is theft is likewise committed by. Ito rin may mga element tayo dito wherein you are or the person is liable still for the crime of theft. Number 1. Any person who, kahit na sino daw, anong ginawa niya? Having found lost property, meron kang nakitang gamit. You found the lost property, kinuha mo. Okay, at sabi dyan, you fail to deliver. Saan mo, sa anong ginawa mo? Sa kinuha mo na yan, yung mga nahulog. Ito kasi yung mga instances, class, na mayroon tayong napupulot na mga bagay. No, diyan sa daan. May nakita tayong nahulog, na mga gamit. Hindi natin sinabi. So, ibig sabihin, meron kang intent to gain. Sabi ng batas natin, if the person failed to deliver that property to the owner o kaya ay to the local authorities, ang local authorities kasi na sinasabi dyan ay maaaring sa barangay or maaaring sa police station, hindi mo daw pinagsabi, hindi mo ibinigay sa may-ari, nakita mo nang nahulog, yung gamit niya, you are liable for theft. Ang kasalanan mo sa batas ay pagnanakaw. Kaya kung may nakita kayo or may napulot kayo, di ba, anong gagawin? Basic yan sa itinuturo sa atin nung elementary pa tayo. Di ba? Sabi ng guro natin, teacher natin, anong gagawin kapag may napulot na bagay? Anong sagot natin? Ibalik sa may-ari, di ba? O kaya ay ibigay sa teacher, o ibigay sa authorities, o ganyan, di ba? So that is the thing na kailangan mong gawin, kasi kung hindi mo gagawin yan, you will be held liable for theft. Okay, number 2. Any person who, after having maliciously damaged the property of another, so kinakailangan you have the malice, maliciously. Ano ba kasi ang ibig sabihin ng malice? Ang ibig sabihin ng malice, meron kang evil intent, may masama kang balak. Kaya nga after having, after having maliciously damaged the property of another, ano pa, shall remove or make use of the fruits or object of the damage caused by him. Kapag meron kang sinira or tinanggal, pwede kang makasuhan ng theft. Okay? So, kaya tingnan nyo at kasi may mga cases pa na pwedeng i-file sa'yo. Kagaya sana ng malicious mischief, paninira din ng yun. Damage din also ng property. Pero kasi yung malicious mischief, mayroon kasing amount yun. Saka na natin i-discuss kapag pupunta tayo sa malicious mischief. Pero dito muna tayo, So generally, pwede kang makasuhan ng theft, sabi sa guidelines natin. Okay. Ang next. So, ito naman yung mga pumapasok, So, yung number 1, yung may napulot ka, hindi mo binalik. Yung number 2, sinira mo or inalis mo yung isang bagay, mayroon kang malicious intent, mayroon kang masamang binabalak. Okay, sa property na yan, theft pa rin yan. Sabi ng guide natin,
And then number 3 naman, ito naman yung pagpasok mo sa private property. Pumasok ka doon, tapos ang ginawa mo ay kumuha ka ng mga pananim. Pananim sa loob na ipinagbabawal kang pumasok. So halimbawa, may nakita kang no trespassing o kaya ay ipinagbabawal, yan o yung forbidden. Ang ginawa mo, pumasok ka pa rin at nagnakaw. So, ang kasalanan mo dyan ay theft. Yan, that is the general guideline. Ngayon, sabi dyan, ang theft ay walang frustrated stage. Walang frustrated stage. Ang theft daw can only be attempted o kaya ay consummated. Take note class, in our discussion, paano natin masasabi na consummated ang isang bagay? Sa previous discussion natin class, the moment, take note for this, the moment that the property is within your possession and there is asportation. There is asportation. Anong ibig sabihin ng asportation? Itinatakas mo, kinuha mo yung bagay na yon. Sabi ng batas, consummated na yon. The moment na hinawakan mo, kasi kapag hinawakan mo kasi ang isang bagay, consummated na. Kasi nasa sayo na eh. Yung attempted naman, of course, kinukuha mo pa lang. Yan. So, sabi sa guide natin, that is called attempted. There is no frustrated stage. Pero alam nyo ba, ladies and gentlemen, that there is an exception on the commission or the case of robbery or the case of theft, I should say. Ano yung mga exception? Okay, yung kapatid, yan, exception yan. Brothers, sisters, sabi dyan na exempted daw sila. Hindi mo sila pwedeng kasuhan ng theft. Hindi mo rin pwedeng kasuhan ang iyong asawa. Okay? Hindi mo pwedeng kasuhan ang iyong asawa. Hindi mo rin pwedeng kasuhan ang iyong lolo, lola, yung mga apo. Okay? Yung pati na rin yung brothers-in-law or sister-in-law kung naninirahan kayo sa iisang bubong or you are living together. Di ba? May mga ganun kasi na yung bayaw, magkakabalay da. Kit nung nagtitinakaw da, exempted sila sa criminal liability. Pero sa civil liability, mga kaibigan, they are not exempted sa civil liability. Sir, ano ba yung civil liability? Yung papalitan niya. Yon. Pero yung criminal liability na ikukulong mo, hindi mo sila pwedeng ikulong. Okay ba? Yun na. Okay. So, para makarami-rami tayo, dito na tayo sa cases to ponder. So, may mga cases tayo dito na decided already by the Supreme Court. Kaya nga, yung tanong, sir, paano yung nag-snatch ng bag? Yan, snatching. Di ba, may force yun. Pero sabi ng Supreme Court, tandaan natin, that the decision of the Supreme Court will become the law of the land. Pag may decision ang Supreme Court, yan na ay precedence na. Kumbaga, ay magiging basis na natin
sa discussion natin sa anumang crime na nakakarating sa Supreme Court. Okay, kaya nga sabi diyan, ano, yung snatching ng bag, decided ng Supreme Court na that is a theft and not robbery. Bakit? Sabi ng Supreme Court, kasi wala daw personal violence. Yun yung dinidiinan ng Supreme Court. There is no the element of violence, sabi ng Supreme Court. Kaya wala tayong magagawa. So, yan ay, sabi ng Supreme Court, yan ay theft and not robbery. Kaya alam nyo, maganda yung magbasa-basa tayo ng mga Supreme Court decision. Alright. So, dito naman yung kaso ni People versus De La Cruz. So, ito, mga criminal cases ito, pag may mga People versus De La Cruz na yan, in violation of the revised penal code, pag may mga ganyan. The court found the accused guilty of theft for snatching a basket. Another ruling sa snatching na yan. Na ang laman ng basket na yan ay jewelry, pera, kung ano-ano pa ang laman. Sabi ng Supreme Court natin, ang snatching kasi, ayun na nga, ang sabi nila ay there is the absence of personal violence. Okay, so sana malinaw yan, another cases to ponder. So yung kaso ni People versus Umambong, ano ba ang nangyari dito? Okay, so sabi ng korte, si Umambong ay guilty of theft only because the asportation was not effected against the owner's will but only without his consent. Itinakbo niya, wala siyang consent ni owner. Although of course there was some sort of force used by the appellant in taking the money away from the owner. Yun na nga, itong yung mga guide ng Supreme Court natin, sabi ng Supreme Court, that is theft. He is guilty of theft. And the prosecution failed. Alam nyo, yung prosecution, yan yung lawyer ng biktima. Yung prosecution failed to establish that the conception used violence. Hindi maipakita, ni prosecution na yung kanyang kliyente na si biktima ay ginamitan siya ng violence, intimidation of force in snatching o Acompado's shoulder bag. Acompado herself merely testified that Concepcion snatched her shoulder bag which was hanging sa kanyang left shoulder. Campado did not say that Concepcion used violence. Hindi niya kasi sinabi na ginamitan siya ng violence. Hindi niya sinabi na ginamitan siya ng intimidation o kaya ay force sa pag-i-snatch ng kanyang bag. Giving the facts, Concepcion snatching of a Compado's shoulder bag constitute the crime of theft and not robbery. So, ito yung kuan ninyo, mga future investigator. Kung sa information, inilagay niya, kahit na yan ay snatching, at inilagay niya sa information yung nangyari sa kanya, siya ay na-intimidate. Yung tag of war sila sa kanyang shoulder bag para maipakita yung force, the element of force. What do you think will be the crime committed of Concepcion? Ano ang maging kaso kaya ni Concepcion? So sa discussion natin kanina, sabi ng Supreme Court, snatching is only theft. Yan Pero sa sumunod, may condition dito.
Ano ngayon ang maging kaso ni Concepcion? Kung yung sinabi sana ni Acampado, merong violence, merong intimidation, merong force sa pag-snatch sa kanyang bag, ano ang magiging crime na ipa-file ninyo kung kayo yung investigador? Sige nga, i-type nyo nga yung sagot ninyo dyan. Okay. So, meron na kayong assignment, ha? All right. So, let's proceed. So, okay na tayo, ha? That is the general guide. That is the general discussion with regards to the crime of theft. So, madali lang, di ba? So, sa theft, there is no force, intimidation, and violence. Wala yun. So, kapag wala, of course, that is theft only. Ngayon, pupunta naman tayo sa Article 310 of the Revised Penal Code, and that is the qualified theft. Okay, tandaan ninyo class na mas mataas ang penalty sa qualified theft kesa sa theft per se. Okay? So, mas mataas yan ang penalty ng qualified theft. So, sino-sino ba or paano ba ito nakukumit? Makinig kayong mabuti. The crime of qualified theft is committed if it is committed by a domestic servant. So, sino-sino ba? Yung pwede nating masabi na yung tao na yan ay domestic servant. Yung mga, ano yung unang pumapasok sa utak ninyo, mga kaibigan? Pag sinabing domestic servant, di ba, mga katulong? Di ba? Katulong. Pero we will clarify that kapag mag-proceed tayo. Ano bang ibig sabihin ng katulong, sir? Okay. So mamaya may mga cases to ponder tayo na naman dyan to clarify kung sino-sino ba. Kung yun bang iniisip natin nakatulong, nakasambahay, na agpunpunas lang ba iti lamisaan? Ajay katulong bang amu tayo nga gwalwalis? Sila lang ba ang pwedeng makasuhan ng qualified theft? Di napakakawawa naman kung sila lang ang tinutukoy ng batas na yan. So, sige, hanggang dyan lang at itutuloy natin yan mamaya. So, if it's committed by a domestic servant, sabi dyan, or with grave abuse of confidence. Usually kasi, itong mga domestic servant na ito ay pinagkakatiwalaan. Kasi siyempre, pag sinabi nating domestic servant, if you are a servant, you have a master. Diba? Halimbawa, mayaman ka, may katulong ka. So, ikaw na mayaman, servant mo yung tao na yun, ikaw naman, master. Okay? So, inabuso na, inabuse niya yung tiwala mo sa kanya, pasok yun sa qualified theft. O kaya naman, sabi dyan, or if the property is stolen, yung ninakaw niya ay motor vehicle. Ayan take note. Ang nag-commit dyan is committed by a servant. No? At ang ninakaw niya ay motor vehicle. Ang ninakaw niya ay mail matter. Noong kasi, uso kasi yan, yung mga sulat-sulat na yan. Diba sa mga bahay ng mayayaman, ay may lagayan ng sulat na noon yan. Ewan ko kung nadatnan nyo. Pero kami, na medyo matanda na, nakikita namin yan. Pero ngayon, parang meron pa siguro. Pero ngayon, may mga social media na tayo. Ang bilis na. No? Ang bilis na ng isend mo lang sa messenger. Yun na, napadala na yung sulat. Noon, wala pa kasi yan So, kapag ninakaw mo yung mga letter na yon, that is qualified theft. O kaya, ang ninakaw mo ay large kettle.
Ibig sabihin ng large cattle, yung mga bovine family, yung may malalaki ang buto or ito lang, large cattle. Ano ba yung mga large cattle? Yung mga baka, nuwang, kalabaw. Okay, those are considered a large cattle. Kung yan ang ninakaw mo, qualified theft. Pero may special law ata yan yung anti-cattle rustling law. Napalitan yan. So may special law yan. Mas mataas na naman ang penalty under the anti-cattle rustling law. Okay. Or consists of coconut. Yan napaka-specific ng batas Kapag daw ito yung ninakaw mo, sabi ng batas ay qualified theft yan. Yung coconut. Saan ba kinuha yung coconut? Kinuha sa plantation. Kinakailangan na yung pagnakaw mo ay sa plantation. Yan O kaya naman ay fish. Nagnakaw ka ng isda. Isda saan? Doon sa fish pan. O kaya ay fishery. Or if property is taken on the occasion. Take note nagnakaw ka on the occasion. Anong occasion? Yun na nagnakaw yung tao at makasuhan siya ng theft kung may sunog. Instead na tumulong ka na ilabas ang mga kagamitan at isafety yung gamit ng tinutulungan mo, wala na. Nag-turn left, nag-turn right ka na para itago yung ref, itago yung TV. Okay, ang kaso mo dyan ay qualified theft. So, on occasion of earthquake, lumilindol na nga lumilindol na nga, nagnanakaw ka pa. Naku, qualified theft ang kaso mo. Typhoon, volcanic eruption, doon sa mga malapit sa volcano. At sumabog. Ayun, ninanakaw yung kalabaw. Dahil sa takot ng may-ari, tumakbo. Ikaw naman, ninakaw mo. Basta nagnakaw ka. During volcanic eruption or any other calamity. Tapos, may kadugtong pa dyan. Yung vehicular accident or civil disturbance. Yung vehicular accident ay lumabas yan sa situational sa board exam. So, ang senaryo ay may nagbanggaan. Yung libang. May nagbanggaan. Sa banggaan na yan, mga kaibigan, basag yung mga bintana. Ayun yung sa situation, sa question. Tapos ito naman si Pedro, naglalakad, meron siyang nakitang mga alahas sa loob. Kinuha niya. Kinuha niya yung mga alahas, yung pera. Okay, ano ang kaso? So sabi ng batas, or sa definition, qualified theft ang kaso. 'Di ba? Kasi nga vehicular on the occasion of a vehicular accident. Kaya qualified theft kahit na hindi niya sinira, hindi niya binasag, basta aksidente, qualified theft. Ngayon, so mayroong mga elements. So of course, there was a taking of personal property. The said property belongs to another. Pareho din yan. Pareho sa robbery and theft. The taking was done without the consent of the owner. The taking was done with intent to gain. The taking was accomplished with violence or intimidation against person or force upon things. Wala daw. Accomplished without, sabi niyan. And the taking was done under any of the circumstances. Yun na nga yung diniscuss natin kanina. And with the grave abuse of confidence is qualified theft. Right? Yan yung pinagkaiba. Okay.
So meron tayong cases to ponder here in the People versus Batuon. Ano ba ang nangyari dito? So ito, ang ginagawa ni Batuon ay kinakargahan niya yung container ng gasolina. Okay, sa petrol pump. And then nakita siya ng pulis. So nakita ng pulis. So ibig sabihin in flagrante delicto, na nakikita talaga. So immediately ay hinuli. Hinuli itong si Batuon na ito. So sabi ng trial court, he is guilty of frustrated qualified theft. Pero alam nyo, sabi ng Court of Appeal, mas mataas yung Court of Appeal sabi ng Court of Appeal, hindi frustrated qualified theft yan. Consummated qualified theft. Ayun, sabi ng Court of Appeal. Yun So, bawal hindi natin kasi alam yung complete story nito. Maaari na si Batuon ay nagtatrabaho sa petrol pump. Sa isang maaaring sa Petron or gasoline station. Siya yung nagtatrabaho. So, taga-gasolina niya. So, nakita nila na ikinakarga sa truck. Siguro parang pinag-usapan na ganun ang gagawin. Sakto naman na nahuli ng mga pulis. So, ano ang kasalanan niya? Okay, ano ang kasalanan? Qualified theft. Bakit? Pasok doon yung element ng abuse of confidence ng may-ari. So yan yung mga instances na masasabi natin na servant. Yan. Hindi lang yung domestic servant, hindi lang yung alam natin na domestic servant nga digiti katulong haan. Okay? Right. Dito naman sa Ringor versus People of the Philippines, yung court affirmed daw yung CA's decision holding Ringor guilty of qualified theft. So ano ba yung ginawa naman nito? Contrary daw sa decision ng Regional Trial Court na ang decision ng mababang hukuman ay estafa ang final. Pero sa information na ibinigay ng prosecution, si Ringor ay liable for qualified theft because of the possession of the merchandise. Yun. So meron siyang kinuhang mga paninda. Yan, nagnakaw siya. So hindi pwedeng estafa, ang kaso niya ay qualified theft, sabi ng Supreme Court. Okay? So, tandaan natin na ang qualified theft under Article 310 ay ito. Sabi ng Supreme Court, tandaan natin, ito sa kinuha natin ito sa decision ng Supreme Court sa mga mag-file ng kasong qualified theft. Sabi ng Supreme Court, the theft is committed by a domestic servant. Yon, katulong. Dapat iti nagtakaw ket dagiti katulong. Yung pagnanakaw niya ay with grave abuse of confidence. Okay? Para pasok sa qualified theft. Ito yung advice ng Supreme Court. And yung property na ninakaw ay either a motor vehicle, mail matter, or large cattle. Pero sabi nga natin, may pagbabago na sa large cattle kasi meron tayong special law on the yung anti-large cattle rustling law. Okay? Yung number 4, the property stolen consists of coconut taken from the premises of a plantation. Kinakailangan sa plantation. Pag sinabi nating plantation, hindi lang isa. So dapat marami. Yun yung tinanim sa isang area, puro coconut ang itinanim dyan. O kaya naman, ang ninakaw ay sa fish pond.
O kaya naman, nagnakaw siya on the occasion of fire, earthquake, etc., etc., at you will be qualified for qualified theft. Ayun, sabi ng Supreme Court natin. Ngayon, meron tayong mga discussion to ponder na naman. Ito naman ay kaso ng isang security guard. So, ano ba ang nangyari kay security guard? The owner of the house left his key. Naiwan daw yung susi. Iniwan yung susi sa security guard. However, ang ginawa ni security guard dahil nasa kanya yung susi, inopen niya yung bahay at pumasok and then nagnakaw doon sa loob ng bahay. Ngayon, ang tanong ngayon, ano ang kaso ni security guard? Theft ba, robbery? Nasa kanya yung susi, binigay yung susi. Ano ang kaso? Of course, qualified theft, sabi ng Supreme Court. Take note ito ay security guard. Kaya yung sinabi natin, ano ba yung domestic servant? Basta there is a servant to master relationship. So, mayroon kang master at ikaw naman yung taga-serve sa master. So, kung mayroon kang ginawang krimen, mayroon kang ninakaw, qualified theft ang magiging kaso mo. So, ano ang naging dahilan ng Supreme Court sa pagbibigay ng kasong qualified theft? Because of the grave abuse of confidence. Okay? Yan. Kaya nasentensyahan si security guard. Another situation. Ito naman, si A is a domestic servant of B. Nung wala daw si B yung boss dyan. Si B yung boss, yung master. Was out of the house, ang ginawa naman ni A, went to the bedroom. Napanan. Napan siguro pakiramdaman niya yung buhay mayaman and then took the jewelries. Yun, nagnakaw na itong katulong na ito. And the information cited that he was a domestic servant, blah blah blah. Sabi ng ang tanong, yung bang si A liable for qualified theft? Of course, sabi ng Supreme Court. The crime committed by A is qualified theft, sabi ni Supreme Court. Okay? Bakit? Ano na naman ang element dyan? Ano ang element? Sabi ng Supreme Court, sabihin na natin, sige, that's not abuse of confidence, sabi ni Supreme Court, but it will suffice na siya ay domestic servant. Ayun. Napakasimple, Ganyan yung pagdidesisyon ng Supreme Court natin. Alright. Okay. So, any question ba do you have question sa qualified theft? If you have question, just put in the comment section at itry nating basahin. Kasi ang last topic na natin ay yung theft of the property of the National Library and National Museum. Kasi alam nyo kasi kung bakit nagawa yung batas na ito, kasi may mga National Library tayo na open to all. May mga National Museum tayo na open to all at nagnakaw ka. Nagnakaw ka doon. So tingnan nyo if the property is stolen, kung yung property daw na yan, any property of the National Museum, ninakaw mo, any property to the National Library, the penalty shall be arresto mayor. Or, kung ayaw mong makulong, magbayad ka ng 40,000 to 100,000. Depende pa kung gaano kahalaga or kangina jay tinakaw mo. So, yan. Kasi may mga tao kasing ganyan pumupunta sa mga ganyang lugar, hindi mapigilan ng sarili, nagnanakaw. Kaya may penalty tayo na ganyan. Okay? So, I hope this simple discussion, ladies and gentlemen, ay nakapagbigay ako ng
konting elaboration on the crime of theft, qualified theft, and theft of the property of the National Library and National Museum under Article 311. So, to be continued. No? Yan, no? Nakalagay to be continued. So, see you next discussion natin. And patuloy lang, just continue to review. Kung may pangarap kayo sa buhay, walang reason na hindi kayo nagre-review. See you next meeting.